Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Ang panalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa ulap at hindi tumitigil hanggang di pinapansin ng kataas-taasan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Awa ka, maawa ka sa amin. Kang na nag-aalis ng mga kasalanan sanlibutan. Pin mo aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan, Ama, maawa ka sa amin. Banal at ang kataas-taasan, Ikaw lamang, O Jesu Kristo,
ang Panginoon, sama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Diyos Ama, Amen. Ng Diyos Ama, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawing mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin na mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa nasa katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napapakupkop siyang lumilingap. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nang nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos, ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon
at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili, matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Parisiyo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Parisiyo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo, nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa napakagandang simbahang ito, ang sarap manalangin. Ano po? This is a beautiful place of prayer. Tamang-tama sapagkat ang ating tema sa linggong ito ay patungkol sa pananalangin. Ang 18 kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan ay bahagi po ito ng kanyang napakahabang paglalakbay, a long pilgrimage. Bakit? Saan siya pupunta? Si Jesus ay pupunta sa Jerusalem
upang tanggapin ang kanyang kamatayan. Along the way, kung saan man merong maraming tao, patuloy na nagtuturo ang ating Panginoon. Noong nakaraang linggo, napakinggan natin kung paano mananalangin sa pamamagitan ng isang kwento patungkol sa isang masamang huwes at ng babaeng balo. Ipinakita doon na kailangan sa ating pananalangin, hindi tayo manghinawa. Persevere in prayer. Our prayer must be persistent. Kaya nga sinasabi, kumatok upang bubuksan. Tumawag upang mapakinggan. Humingi upang makakatanggap. Napakaganda, di po ba? Mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng pananalangin. Through prayer. May kasabihan nga na ang prayer ay parang hangin. If the wind is abundant, we can breathe freely. Kapag kulang sa hangin, naku po, hindi tayo makakahinga. Di po ba? Kaya kailangan natin ng oxygen. So prayer is like an oxygen. It gives life. Sa linggong ito, sa pamamagitan naman ng isang talinghaga, itinuturo sa atin ng ating Panginoon ano naman ang ating magiging kaugalian. What will be our attitude in prayer? Noong nakaraan, kailangan persistent. Ngayon, ano naman ang ating attitude? Sa pamamagitan ng talinghaga, tungkol sa isang Parisiyo at isang publikano. Silang dalawa ay pumasok sa templo at nagdasal. Sinabi ng isang Parisiyo, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya." Ang galing, ano po? Hindi ako kagaya nila, mabuti ako, Panginoon. Lalong-lalo na yan, yung publikano, isang makasalanan. Ngayon, nagdasal naman ang isang publikano, makasalanan. Halos hindi niya mabuka ang kanyang bibig. Dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." At umuwi ang dalawa. Kinalulugdan ng Diyos ang publikano. Bakit? Ang publikano ay marunong magpakumbaba. Tanggap niya ang kanyang pagkakasala. Ako po ay makasalanan. Mahabag po kayo sa akin. What a humble prayer. Samantala, ang Parisiyo, taas noo sinasabi na siya ay mabuti. Maalala ko tuloy, one time, kumpisalan yun may lumapit sa akin. Nagtagal magsimula. Sabi ko, simulan na natin. Sige, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi nagsasalita. So ako na lang ang nag-initiate. Sabi ko, "Brad, ano ba ang nais mong ikukumpisal?" Ay sabi niya, "Father, wala naman akong kasalanan Pwede ba yon? Lahat tayo ay mahihina.
Lahat tayo, minuto ay nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya lagi nating sinasabi sa pagsimula ng misa, yung confiteor. Humihingi tayo ng kapatawaran dahil tayo ay nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. Kung sa English pa, napakaganda. Through my fault, through my grievous fault. Kasi may mga kasalanang maliliit, may mga kasalanan namang malalaki. Pero mga kapatid, maliit man o malaki, basta kasalanan, ito ay kasalanan. Kaya nga, kailangan nating aminin, kailangan nating ihingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Isang salita lamang natin, mapapatawad na tayo ng Panginoon. Kapag lumalapit tayo sa Kanya na kagaya ng isang publikano, may pagpakumbaba, inamin ang kanyang pagkakamali. Tinanggap ang kanyang pagiging makasalanan. At kinalugdan siya ng Diyos. And so, brothers and sisters, we're about to end our liturgical calendar. Darating na ang ating pagsiselebrate ng Kristong Hari. Bilang hukom, haharap tayo sa ating Panginoon bilang hukom. Kapag tayo ay hindi karapat-dapat, sigurado pupunta tayo sa apoy ng impyerno. Kapag tayo naman ay karapat-dapat, papasok tayo sa kanyang kaharian. Sasabihin, "Well done, my good and faithful servant. Enter into my kingdom." Yun po ang sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. He has done his work. He's done the race. Ginawa niya ito ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi niya sa kanyang kaibigang Timoteo, malapit na niyang haharapin ang katapusan. Bagamat nalalapit na ang katapusan, hindi siya natatakot sapagkat alam niya na siya ay nasa kamay ng Diyos. Pagpakumbaba, kagaya ni Pablo, isang makasalanan, nagbalik loob sa Diyos. Sumunod kay Kristo. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, ginawa niya ito ng may pagpakumbaba. Kaya nga sa unang pagbasa, sa aklat ni Sirach, itinuturo sa atin na ang pananalangin na may pagpakumbaba ay aakyat ito sa langit. That prayer will not be spared. The prayer will be heard by God. Papakinggan ng Diyos ang ating mga dasal. Kaya mga kapatid, patuloy tayo sa ating pagdarasal, lumalapit sa Kanya na may kababaang loob. Habang ipinagdarasal natin ang ating bayan sa maraming mga kalamidad na nangyari at posibleng mangyayari pa, at sa mga abuso na ginawa sa atin ng ating mga lideres, nawahipuhin ang kanilang mga puso, magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. As in the book of 2 Chronicle, chapter 7, verse 14, sinasabi, "If you, my people, called by my name, will humble yourself, pray, magdasal, return to me, iwanan ang masasamang gawa, I will hear your prayer, and I will heal
your land. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon namin Diyos, Pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, nagpapakumbaba at nagmamakaawa, gaya ng isang tupang nahulog sa bangin, kumakapit ng mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Ligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Tulad ng mga awit sa salmo, dama namin kami lumulubog sa kumunoy. Nilulunod ng baha ng katiwalian, gaya ni Propeta Jeremias, na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon, nang may durog na pusong nagsisisi, gaya ng panalangin ni Baruk. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging swail at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. Kaawa-awa na ang naging kalagayan namin. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan. Ipinangangalandakan ang magagarang sasakyan, mga alahas na milyong-milyong piso ang halaga, at ng mga nagpapasasa sa hapunang katumbas ng isang taong sahod ng isang obrero. At kami rin, Panginoon, O Diyos, sa maliit man at malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim, sa pag-aabot ng lagay sa pikser at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at peking balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mamandarambong at mapag-abuso, sa pananabik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawahan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Maawa ka sa amin, O Diyos, ayon sa iyong wagas na pag-ibig. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay, ang kahindik-hindik ng mga insertion sa budget, nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap, ang mga proyektong depektibo at humahadlang sa tunay na pag-unlad. Ang mga pamilyang politiko na parang bagong mga yudal ng Panginoon na nagpapanatili sa bayan sa kahirapan at umaasa sa ayuda. Isang bansang sagana sa buwis, ngunit nananatiling dukha
sapagkat sa politika ng pagpapatron. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay nagpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking mukha at tatalikod sa kanilang masasamang gawa, diringgin ko sila mula sa langit at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon. Minsan mong ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa at lumakad ng mapagpakumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami mawawala ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkadismaya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi mo kami nilikha para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan. Tinubos mo kami at binihisan ng bagong pagkatao kay Kristo. Halina, Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig. Baguhin mo ang puso ng aming bayan. Hipan mo kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan. Nagisingin mo ang mas mataas naming udyok na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal ng walang kondisyon. Hayaang ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ang pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang Pilipinas na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, aming ina, sa iyong mga kamay ay aming ipinagkakatiwala ang mahal naming bayan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghaing ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod sa aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain, siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay, upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ana ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, tas mo kaming tanan. Kung Jesus naming mahal, noon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang magkapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus nating Panginoon at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Manami, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, pasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon, aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at
at sa tukso. Tadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Pagka iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Peace. Mga kasalanan ng sanlibutan. Hawag ka sa amin. Agnus Dei Glory, Amundi, Nona Nobis Pace, Nona Nobis Pace. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa na ako ay naimbitahan dito sa inyong malaparokya. Napakaganda po ng kapaligiran at ang ating mga lingkod, altar, mga magagaling naman kayo lahat. Ano? So nakakatuwa. Regards na lang sa inyong parish priest, kay Father Herbert. Father Herbert. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.